Ay di nga ni ho kami madayo ng pagkain ng umagahan sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. For the go. Pagkaganda-ganda nga ni ho ng gising namin ngayon mga kamangyan at umaga-umaga pala ay nagpunta na agad kami din sa bahay kubo. Dahil nga ni ho napag-usapan namin na din na nga nila ang sa bahay kubo kami mag-umagahan. Sa totoo lang ho, madalang lang kami mag-umagahan din Ang madalas ho talagang inagawa namin din ayun nga ning tanghalian. O kaya naman kapag nag-merienda kami o kaya naman ay dinner. Wow, dinner! Akala mo naman talaga. Noong nakaraan pa ho kasi inabanggit ni na kuya na gusto nga ni ho nila din mag-umagahan. Kasi ho syempre ang tagal nila sa Marikina gawa nang nandun nga ni ho yung trabaho nila. Ay alam naman ho nating lahat na yung umagahan doon sa kabila ay talagang yung hindi bagay yung umagahan na magamuni-muni ka, nagakapi-kapi habang nagatingin-tingin diyan sa paligid. Gawa ng madalas talagang dali-dali yung umagahan gawa nga ng late na sa trabaho. Kaya ngayon ho na nandito ulit sila sa Mindoro ay naparanas natin sa kanila. Naks naman. Ay ari nga ni ho si Maring Lourdes ninyo kaaga-aga din gumising tas nanguha nga ni ho ng mga gulay-gulay kung saan-saan diyan sa paligid. Aba ay kanina na naman kayang tanim yung kinuhanan. Aroy Gustong-gusto rin ho kasi namin yung mga gaya ng mga gulay-gulay tapos yung alagain lamang saglit. Tapos yung asaw-saw doon sa bagoong na may kalamansi na may sili. Ang pagkasarap-sarap na no. Tapos nakakamay ka pa. Ay, talaga naman. Huy. Dahil nga ni ho, marami-rami kaming alutuin ngayon mga kamangyan. Kako ay magaluto kami sa loob ng bahay kubo. At saka ho, dini sa labas. Kaya sabi ko ho, dini kay Ate Tintin at kay Kuya Bunjing. Ay magatong na rin para makapagsimula na rin kami magluto dini. Ay for the go. At dahil nga ni ho, busy-busy yung mga kasama ko dini. Abay, nakakaya naman kung wala akong mayambag sa bansang Pilipinas. Huy. Kaya kako, intindihin ko naman aring itlog na gamitin ng mamaya. Gawa nang syempre umagahan are, hindi rin yan mawawala. Natawa pa nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng pagtingin ko ho dini kay paring Junyoy. Ako'y nagtaka, bakit tira may daladalang bangus? Abay, ang usapan ay pang umagahan, bakit parang pampulutan yung kanyang inaluto dini? Aroy Ari raw ho, ay asabay laang niya dahil pang ulam na rin daw ho, ari mamayang tanghalian. Naks naman mga dahilan talaga Mag-aihaw daw ho kasi siya ngayon ng talong, gawa ng yun nga ni ho yung atortahe. Kaya yung nabili niyang bangus ay asabay na rin daw niya doon sa pag-iihaw. Naks ayos. Tapos rin si Ate Tintin nga ni ho, si Ate Shin ay pumunta na rin ho din sa loob ng bahay kubo at magapalat na rin nga ni daw ho sila na rin saging. Masarap din ho sana yung nilaga na rin, kaso nga nila ang matagal na rin kaming hindi nakakatikim nung magang prito na rin. Kaya ako ay prituhin na rin para rin makatikim yung mga bata din Ay for the go. May mga binili rin ho pala kaming tuyo kanina mga kamangyan at gusto ko ho talaga doon sa tuyo yung medyo maalat-alat baga para masarap doon sa kanin. Kaya ayan at pinirito ko na rin ho pala din sa labas. Gusto ko rin ho talaga na nagaulam at nagaprito ho niyang tuyo. Gawa ng naaalala ko baga ng mga bata pa kami. Basta parang nabalik kami sa pagkabata. Ano ba, naiiyak na ako. Huy, si Ui. Dati ho may nabibili pa kami sa mga sari-sari store na mga tuyo. Tas 4 na peraso yata ay 5 piso. Tas nakalagay pa yun doon sa plastic ng yelo. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon. Pero parang wala na akong nakikita. Gawa ng syempre medyo mahal na rin talaga yung mga bilihin. Tas dati ho ng mga bata pa kami. Syempre ang gusto ay yung mga prito-prito, gayaan. Tas magaprito, wala ng mantika. Naabutan pa ho namin yung may inabenta baga na tigdos na mantika. Tas nakalagay doon sa plastic na haba na maliit. Abay, okay na. Makakapagprito ka na noon ng ulam. Dahil nga hindi naman uso dati yung mga grocery or mag-stock ng pagkain. Dahil nga wala kaming budget. Kunyari magatimpla kami ng kape, wala namang asukal. Manggaluto, walang paminta, asin, yung mga kulang-kulang bagay yung mga gamit sa bahay. Kaya ang mangyayari noon talaga mauto si nanay, bili muna kayo doon ng paminta, bili muna kayo doon ng asukal. Tapos tatakbo na kami doon sa tindahan. Kapag 5 piso yung padala ni nanay, tapos tig-3 lamang yung abilhin, abilhin na namin yung sukli ng teacherya. Siyempre, uso pa na yung may upa-upa kapag ikay mabili. Pag walang upa, pag sakto lang yung pangbili. Papasa ko na yun doon sa bunsong kapatid. Huy! So ayan, bali pinakuluan na nga ni nanay Dian yung gulay mga kamangyan at saglit lang naman din huyaan. At syempre, hindi mawawala ang longganisa. Aba naman. Ay, heavy yan sa amin ng mga bata pa kami. Huy! Nabanggit ko na rin sa inyo mga kamangyan. Sobrang sarap talaga ng longganisa din sa amin sa Socorro. Alam nyo, sa isang piraso niya, ang kaya mo nang ubusin yung isang kalderong kanin sa sobrang lasa. Tapos kapag maluwaso kami sa Marikina, tapos diga matuloy kami nun kay na kuya. Isa sa mga bilin ho nila, magdalanganin niya ang longganisa. Gawa ng miss na miss nila yung gayang lasa. Naks naman. At ayan, at nagsimula na rin pala ako magprito diyan ng itlog, ang pambansang ulam ng bansang Pilipinas. Huy! Hindi ko alam kung ako lang, pero kapag talagang hindi ko gusto yung ulam sa bahay, naku, magaprito lang ako ng itlog, di ayos na. Masarap po kasi talaga yung iulam sa kanin. Tapos ang inagawa pa namin diyan, kung hindi toyo yung alagay doon sa kanin, magatimpla kami ng kape tapos yun yung asabaw. Bali, hindi naman no, yung first time na mapapakita ko sa inyo yung pag-uumagahan ho namin din Parang pa 3 beses na nga ho ata, are. Bali yung una, doon sa gitnang bukid talaga. Tapos yung pangalawa ho ay din sa bahay kubo, pero kukunti lang ho kami noon. Tapos yung patatlo, are na ho, marami-rami na kami din Sayang nga nila at hindi kompleto talaga si Julina, hindi pa nauwi. Hintayin lang natin matapos ang OJT at alam kong maraming nakakamiss diyan. Ay, sana all. Dari naman ho si tatay at magaluto naman ng itlog na inalagyan ho ng kamatis. Yan ho kasi yung strategy nila ni nanay dati nung mga bata pa kami para kami ay mapakain ng gulay. Ay di ka ho, mahilig kami sa itlog. Di magaprito niya ang itlog tapos alagyan nga ni ng kamatis. Siyempre no choice na kami, makakain na rin namin yun. Ay miski nga ni ho yung noodles, alagyan pa nga ni yun ng malunggay. Grabe naman yun. Tapos tawa ng pangani ho kami diyan mga kamangyan. Gawa ng si Kuya Umpong, yung aming pangalawang kapatid. Hindi ho talaga yan sobrang hilig magluto. Gusto lang ay makakain. Tapos ayan, nanonood siya kay tatay habang nagaluto. Tapos ngayon niya lang daw nalaman
na inagisa-gisa pa pala yun. Inagawa daw kasi niya noon yung kamatis, diretso na doon sa itlog. Kaya pala nagataka daw siya, bakit daw yung kamatis ay medyo matigas-tigas pa, tapos kapag naluto na, lasang hilaw na kamatis daw. Huy! Tapos dati unan mga kamangyan, tanda ko ng mga bata pa kami, di magigising na kami noon kapag may inaprito na si nanay na ulam, o kaya naman ay nagaluto na ng noodles, amoy na amoy mo talaga yun. Siyempre hindi naman mansion yung aming bahay, kahit anong lutuin di yan ay amoy na amoy mo talaga. Kahit nga niyo kapag may niluto yung aming kapitbahay, amoy din doon sa amin, gayon. So kapag wala kaming ulam, mga gawin namin, mabili kami ng Ovaltine o kaya naman ay Milo, tapos yun yung aulam namin doon sa kanin. Tapos sobrang sarap na nun sa amin as in. Kasi syempre ang lasa namin ng parang lasang chocolate. Nakasama. Tapos gusto ko talaga na magapapak noon ng gatas, yung Bear Brand, tapos alagyan mo ng asukal. Ay grabe, sobrang sarap talaga kapag inatunaw mo sa bibig mo. So dahil nga ni nagatipid kami, nag-isip na naman si nanay ng paraan paano nga ni kami makakatipid. Paano makakatipid yun? Inapapak nga ni yung gatas. Ay syempre, isang ina, o ayaw ni nanay na apigilan yung anak doon sa pagkakain ng mga gayong-gayon at yun ang kasiyahan ng anak ay. Alam nyo kung ano yung panakot noon sa amin ni nanay. Kapag daw nagtuloy-tuloy pa daw ako doon sa pagpapapak ng gatas, magkakaroon daw ako ng maraming kuto. Doy. Tapos kapag dumami daw yung kuto, ali pa rin daw ako hanggang doon sa malayo. Sa sobrang takot ko noon ako, hindi na ako nagpapak ng gatas. At tingnan nyo naman yung mag-asawa din si Maring Lourdes at si Paring Junyo at may sariling mundo. Ay, sana all. So ayan, bali nahintay na nga nila ang namin na maprito rin saging mga kamangyan at pwede na ho kami makakain ng umagahan. Abay, sa wakas dahil nga ni ho, medyo nagutom na rin talaga kami. At syempre yung mga pamangkin ko diyan, ayan, nakikisari-sari na naman. Gusto ay sila na lang ang galuto diyan. Ay, naisip ko nga ni kung mamamalingki ako bukas. Tapos sila na lang yung apaglutuin ko. Sabi ko, magluto na kayo ng tinola. Tapos ako yung mag-chill-chill. Sila, sige, bahala kayo diyan. Huy! Tapos maya-maya lumapit sa akin na rin aking pamangkin. At tingnan nyo naman kung ano yung sinabi. Can you crack it? Can you eat? Ay, diyan tinati ko na nga nila ang sa gitna ring itlog na maalat at masarap din ho yan pang ulam. At yun, ay di kinuha ko na rin ho aring manggang hinog para naman kami ay may dessert. May dessert? Luto na rin ho pala lahat ng mga pang-ulam namin ngayong umaga mga kamangyan. Kaya naman, for the go. Ay, diyan dinala na nga ni Kuya yung lamesa para doon na rin kami kumain. Gawa ng malilom din naman at syempre maaga pa ay. Ay, diyan mga kamangyan, dahil nga ni luto naman na lahat, naglatag na lang kami diyan ng daon ng saging. At kako ay doon na lang pagsama-samahin lahat ng niluto namin. Naks naman. Dati ko kasi mga kamangyan, syempre ang madalas lang talaga naming ulam diyan yung itlog, yung tuyo, yung mga nilagang gulay. Pero yung mga itlog na pula, longganisa, corned beef, madalang na yung mga ganyan kasi syempre medyo mahal-mahal na. So saka na lang gaulam ng ganyan kapag bagong ani. Tapos dati din ng mga kamangyan, ng mga bata pa kami, hindi man anli yung ulam na kunyari nagluto diyan ng hotdog. Tapos gusto mo pang kumain, makakuha ka ulit ng ulam, hindi man gayon. Ang mangyayari doon, sabihin na ganin nanay, tigi-isa lang kayo ng hotdog ha. Tapos ikaw na ang bahala kung paano mo apagkasyahin yung isang hotdog dun sa kanin na kinuha mo. Kaya dapat kapag oras na din ang kainan, dapat makakain ka rin agad kasi nga sina kuya nangaagaw yan ng ulam. Mamalay ka na lang, akalahati na yung hotdog o kaya naman ay may kagat na. Ay kahit ikaw mag-iiyak dyan ng todo, ay wala ka nang magagawa, ay nasa tiyan na ay. At dahil nga niyo okay naman na mga kamangyan, ay alam nyo na ho, kayo ay pumarni na din at kami ho ay sabayan nyo na din kumain. Ay for the go. Kasi yun mga kamangyan, ang dami ko rin ho pala nababasang comment, ang nasabi doon, ang saya daw namin tingnan dahil nga niyo ho, sabay-sabay kami kumain pamilya dini. Pero alam nyo gaw mga kamangyan, ako ang tagal ko rin nung pinangarap ang garon. Kasi imagine nyo, yung aming panganay na kapatid, nagtrabaho siya, 17 years old, ako noon mga 10 years old lamang. So simula grade 3 or grade 4, hindi na kami kompleto kumain. Kasi syempre nagtrabaho na siya dun sa kabila, so sobrang layo din sa amin. Tapos sobrang dalang-laang namin na makakain na sabay-sabay kapag nauwi siya ng mahal na araw o kaya naman ay ng Pasko. Eh wala naman kami magagawa ng mga panahon na yun kasi syempre kailangan din talaga ni kuya na magtrabaho. Kasi nga ni ho, siya yung panganay. Eh rin kami magkakapatid, 5. So kailangan din talaga ng katulong ni nanay at saka ni tatay. Ay maaga talaga nag-sacrifice si kuya, tapos yun, ramdam na ramdam talaga namin yung support. Kasi may nahihingan na kami ng pera kapag may kailangan kami sa school. Isang tawag lang dyan kay kuya, magapadala na yan agad. Tapos sumunod din na lumuwas si Kuya Umpong, yung aming pangalawang kapatid. Kaya nga niyo naniniwala ako dun sa inasabi nila na sacrifice now, enjoy later. Ang aga nilang nagtrabaho, ang aga nilang nagsakripisyo. Kaya ngayon ho, nahawak na nila yung oras nila. Deserve talaga nila na mag-enjoy, magpunta kung saan-saan, kainin yung mga gusto nilang kainin. In short, maging masaya kasi grabe yung paghihirap nila. At yung mga kamangyan, grabe, sobrang nag-enjoy talaga kami din sa aming umagahan. Feeling ko yung mga kinain namin, hanggang bukas na, huy si Ui. After ilang araw ho mga kamangyan, ay lumuwas ho kami, gawa ng papunta ho kami ng Valenzuela para mabisita yung pagawaan ng Avocaglow at first time ko talagang makakarating sa gayon. At yun nga niyo pala yung nag-makeup sa akin mga kamangyan at nag-ayos na rin ng buhok ko at grabe sobrang baba ito ng mga yan. Super humble pero mga inaayusin yan mga artista. Kaya grabe nakakahiya naman. Huy. At pagdating ko nga niyo din mga kamangyan, ayan at may pabuki pa. Akala ko tuloy may mag-propose na. Huy, hindi gayon. So ayan, bali dito ho mismo yung pagawaan at excited na ho talaga ako na makita yung. Kasama ko rin pala si Sir Jeco, ang PR manager ng Avocaglow. Naks naman. At bago nga niyo kami pumasok doon sa pinakang loob mga kamangyan, syempre kailangan talaga namin magsuot ng mga gayaan para talagang malinis. Ay for the go. Hala, wag niyo nang tanungin kung sino yung nagasuot dyan. Napaka
charot. At nung okay na nga ni ho, ayan, nagsimula na rin kami mag-shoot diyan. Bali, nakaraan pa ho pala mga kamangyan, nag-message niya sa akin yung mismong CEO ng Avocaglow, si Ma'am Love Soriano. Gustong-gusto ko ho talaga makapunta. Ang kaso nga nila, ang naisip ko, na ang layo ho, gawa ng syempre, manggagaling pa ho ako ng Mindoro, so kailangan ko talagang lumuwas. Pero dahil nga nakakapanood lang ako ng mga ganun, gusto ko rin talagang makakita sa personal. Talagang ginawa ho namin ng paraan. Ay sa totoo lang ho, kagabi pala ang kabadong-kabado na ako kasi syempre hindi ko naman alam kung ano mga pagagawin ko diyan. Script na sinend sa akin, so ano nga sabihin ko? Kaya sa isip-isip ko nun ako, enjoyin ko na lang, tas bahala na kung ano talaga yung magiging result. At dahil nga ni kailangan talaga ako yung mag-explain diyan. Ang ginawa ko, kinausap ko si sir yung talagang parang pinakang naga-manage diyan. So parang ina-interview ko siya, inatanong ko sa kanya, sir ano ito? Ganyan. Saka yun yung asabihin ko kapag sa akin na nakaharap yung camera. Noong una din mga kamangyan, inaisip ko na baka pag nandito na kailangan talaga formal yung pagsasalita, hindi ko talaga malalabas yung ako. Hay ako! Akala mo naman PBB, aray. So pag masyadong formal yung agawin namin din mahihiya talaga ako tapos baka magpamali-mali. So nakakahiya din dun sa mga tao din sa videographer. Ay yung kabog talaga ng dibdib ko din hanggang Europe. Huy! Tapos alam niyo mga kamangyan, super happy ko, super grateful ng heart ko kasi naman sobrang dami ng content creator sa social media kung makikita ninyo. Tapos ako yung napili na pumunta at bumisita sa Garne. Ayan, sobrang saya ko na nakikita ko kung paano inagawa yung inainom ko. So sa mga nagtataka ho diyan mga kamangyan, yung Avocaglow, ang dami ho niyang active ingredients kung saan ang lakas makapagpaglow, makapagpa-fresh, ang dami niyang benefits sa ating katawan. Sobrang sarap din ho niyan, saktong-sakto dahil nga ni ho, paborito ko yung avocado. So nakita ko diyan kung paano gawin, kung gaano kalinis. So mas lalo ho ako na proud dahil nga ni ho, nakita ko kung paano yan inagawa. So 101% safe na safe ho siya. Tapos aray mga kamangyan, hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo, pero dati pangarap na pangarap ko talaga yung may mapopromote ako na product. Nag-imagine na talaga ako ng sa salamin, nag-explain, inakausap ko na yung sarili ko. Tapos kunyari, na-interview ako. Tapos, sa sobrang gusto ko nga nung may promote na product, ang ginawa ko na, nag-message ako sa isang brand. Small brand pa naman siya, tapos mga lip tint, ganon. Tapos nag-message talaga ako sa IG, sabi ko, ipopromote ko po yung product nyo, gayon. Siguro mga ano yun, mga 2017, 2018. Ang subscribers ko pa yata nun sa YouTube, parang mga nasa ano lang yata, wala pang 100. Tapos na-reject talaga ako. So, sobrang sakit nun sa pakiramdam. So, after na never na talaga ako nag-contact sa mga brand kasi nga nakakatakot na ma-reject ka ulit. Tapos ang ginawa ko lang nun, tinuloy ko pa rin yung pagbablog hanggang sa unti-unti may nakontak na sa amin na brand. Tapos hindi ko na mamalayan, hindi na lang simpleng mga brand, malalaking brand na. Kaya ngayon pag naiisip ko, grabe, iba talaga si Lord. At thank you rin sa inyo mga kamangyan kasi syempre kung hindi dahil sa pagmamahal nyo, sa support nyo, hindi ko rin talaga mararanasan yung mga gantong bagay. Kaya salamat sa inyo. Thank you sa aking Avocaglow Family's opportunity and sa mga gusto kong maging reseller dyan. I-message nyo lang yung kanilang Facebook page dahil nag-reply naman sila. Ay for the go. So ayun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O siya hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y nauhaw, magatimpla muna ako na rin. Bye-bye, love you. Huy!